Welcome back sa Timbango YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, mag-live na tayo with evidence. Ako po, maniniwala ba kayo sa hula? Lalo na sa hula ni Rudy Baldwin. Naku, na-interview si Rudy Baldwin, mga kabibig, kung saan tinanong siya kung nahuhulaan ba ni Rudy Baldwin kung sino ang magiging president sa 2028. Naku, may mga binibigay na clue si Rudy Baldwin, mga kabibig. Ikaw na bahalang mag-isip ba kung sino ito. Pero ramdam ko lang ha, disclaimer. Ito lang yung hula ko din. Feel ko si VP Sara. Si VP Sara Duterte ang nahuhulaan ni Rudy Baldwin na magiging president sa 2028. Oo, kabibig, ramdam ko lang. Pero ito ang bad news. Martin Romualdez hindi makaka-attend sa susunod na ICI na investigasyon, hearing, kasi magpapagamot. May operasyon daw. Talaga pa. Sabi ng mga netizen, baka tumakas na si Martin Romualdez. Uy, wag naman pong ganun. Alam naman natin si Martin Romualdez, talagang sabi niya, I am the way, the truth. Ano to, Panginoon na si Martin Romualdez? Pero hindi daw maka-attend si Martin kasi may operasyon daw. Saan? Dito sa Pilipinas or sa labas ng bansa? Dapat sana klaro, no? Kasi kung sabihin natin may operasyon, may sakit, o for example, may medical operation, dapat sana klaro kung sa Pilipinas ba or sa ibang bansa. Kasi dapat may malaman ng mga tao kasi siya yung highlight eh. Siya yung tinuguri ang mastermind. Nako, hindi mastermind, kabibig. State witness daw yan. O talaga? O eto muna, kabibig ha, ang hula ni Rudy Baldwin. Nako, manghuhula din tayo kung sino ang tawag ito, ang sinasabi ni Rudy Baldwin, mga kabibig. So eto, kabibig, makinig tayo ha. Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan na pumalit? Oo, kahit description, diba? Oo, babae ba to? Babae, lalaki, oo, di ba? Matipuno ang pangangatawan, malaki ang tiyan. Hirap magsuot ng Amerikana o slim o magandang lalaki ba? Kasi yan ay kahit paano, gumaganyan sa iyong may vision na, diba? Sorry, dapat nananahimik ako na napasagot tuloy ako. Sige, Rudy, go ahead. Di ba? Yung lagi tanong eh. Bigay ng clue kung babae o lalaki. Kahit alam ko, basta ito lang yung masasabi ko, itong taong na uupo is maging maayos yung ekonomiya natin, kahit naghihingalo siyang bayaran yung mga utang natin. Grabe, naghihingalo bayaran ang utang natin. So, malaki talaga ang utang natin, no, na iniwan ni BBM. Pero maging maganda daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Kahit naghihingalo ang Pilipinas, pero talagang mababayaran niya ang utang ng Pilipinas. Sino kaya to? Sabi ko sa kanya, isa siyang taong na mayroong panindigan at batas kamao. Oo. May paninindigan at batas kamao. Oo. Yan ha. Yan ang mga clue ni Rudy Baldwin. Ano sa palagay nyo? Uy, na-excite ka, no? Na-excite ka ba? Na sinasabi ni Rudy Baldwin, oy, may batas kamao. Sino bang may batas kamao? Sino sa hula nyo ang ibinigay na clue ni Rudy Baldwin? A. Mayor Leni Robredo. B. Senator Risa Hontiveros. C. Mayor Vico Soto. D. Congressman Martin Romualdez. Sunod, Congressman Kiko Barzaga. Pang-anim, VP Sara Duterte. Pang-pito, Senator Ping Lacson. Pero yung sinasabi may batas kamao. Sino bang magkaganito-ganito? Nako, let's continue, kabibig. Batas kamao, ha? Oo. Ayun. Ayaw ko magsabing babae siya o lalaki. Pero, nag-gets mo ba? Pero alam na rin naman niya na, di ba? Ayaw niya magsabi ng babae o lalaki. Pero siya mismo parang kampante siya na siguradong-sigurado siya. Oo. Di ba? Ha? Sinong nakikita mo ang... Again. Nasaan ba yun? Ito na. Okay. Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan na pumalit? Oo, kahit description, diba? Oo, babae ba to? Babae, lalaki, oo, di ba? Matipuno ang pangangatawan, malaki ang tiyan. Hirap magsuot ng Amerikana o slim o
magandang lalaki ba? Kasi o ano to? yan ay kahit paano, gumaganyan sa iyong may vision life diba? yan. Oo, vision yan. Sorry, Oo, dapat dito na lang. nanahimik ako na napasagot tuloy ako. Sige, Rudy, go ahead. Di ba? Yung lagi tanong eh. Bigay ng clue kung babae o lalaki. Kahit alam ko, Oo. basta ito lang yung masasabi ko, itong taong nauupo is maging maayos yung ekonomiya natin, kahit naghihingalos yung bayaran yung mga utang natin. Masasabi ko sa kanya, isa siyang taong na mayroong panindigan at batas kamao. Ganun. No. Oo, batas ka mao, ha? Oo. Ayun. Ayun. Ayaw ko magsabing babae siya o lalaki. Ayaw Pero, nag-gets mo ba? Pero alam na rin naman niya na, Oo. di ba? Ayaw niya magsabi ng babae o lalaki. Pero siya mismo parang kampante siya na siguro siya. Oo. di ba? Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan na Oo, pumalit? kahit description. Yun, kabibig, Mike Batas Kamao, ang sinabi ni Rody Baldwin. So, basahin natin ang mga komento ng ating mga netizen. Walang next Pangulo na dating. Si Marcos pa din ang ating Pangulo. Ito, martial law. Sino bang may sign ng kamao? Si Duterte lang Malamang si Sara na yan. Oh. Ito pa. Anong maging maayos ekonomiya natin? Malamang maayos sa utang at lugmok. Maayos na tayo ngayon at nababawasan ang utang natin lately. Nababawasan ba ang utang natin? O mas lumala ang utang ng Pilipinas? Ano ba yan? Sa description pa lang lahat, si Inday Sara na yan talagang batas kamao. Si BBM na yan, maayos mo trabaho, matigas sa China, lumalaban. Lumalaban niya. Ito tayo, lugmok na lugmok Napaka-safe na sagot. Ako nga noon, nahulaan ko na si Duterte ang ma-president sa 2016 at si BBM naman sa 2022 kasi alam ko ang lakas nila sa mga survey. Usually, na-survey yan Nasabi na niya na, girl, sa ibang interview, comments na lang siya sa time na yan dahil alam na niya, andyan yung tanga na baka mabatikos yung sasabihin niya. Aba, buhay pa pala yung pambansang ay, meron, oo nga, yung anchor, na kung saan, oo nga, yung kay sino dito? Marcoleta, yung kung saan, itong anchor na to, ang bumanat, di ba? Oo, yung medyo may conflict sila ni Marcoleta. We want VP Sara kasi personally, he has a strong political will, great and strong woman. Yan mga kabibig Yan ang mga komento ng ating mga netizen na tila ramdam nila kamay-kamao si VP Sara na. Okay. Speaking of kamay-kamao, kaya-kaya ng kamay-kamao itong susunod nating pag-uusapan na si Martin Romualdez, mga kabibig. Hindi makakasipot sa ICI hearing kasi anong nangyari kay Martin? Eto kabibig. Ito ang post ni Kiko Barzaga. ICI stops investigation on Speaker Martin Romualdez due to health reasons. Wow! Mukhang matutupad na ang wish ni Cara David. Grabe naman ang komento. Ayan na yung wish ni Madam Cara David. When his conscience hits him hard. When buying properties and planes, strong condition and healthy pockets. No to ICI, yes to ICU. Ano ba kayo? Huwag kayong ganyan. Diba? Baka talagang malala or kailangan talagang magpagamot ni Martin Romualdez. So kailangan niyang i-reschedule or sabihin hindi siya maka-attend. Wala namang problema kung hindi siya maka-attend at valid naman yung rason na magpapagamot siya due to health reasons, mga kabibig. Ang malaking tanong, saan siya magpapagamot? Sa loob ng Pilipinas, sa labas ng Pilipinas? Ano ba talaga? Di ba mga kabibig? May mga, din ito si Congressman Kiko Barzaga. Tignan natin ito, kabibig. Congressman Kiko Barzaga, tignan natin mga post niya. Ito. Hindi ipakukulong ng ICI, kita ba ninyo? Hindi ipakukulong ng ICI si Romualdez dahil nagkasakit. Ang sarap talaga maging magnanakaw na congressman sa Pilipinas. Uy, sabi naman. Ano naman yan? Ito pa, Mindanao couldn't be like Singapore if it wasn't for the corrupt politicians in the NCR. #Free Mindanao. Magpapagamot raw muna si Romualdez, bawal pa siyang ikulong. Yun mga kabibig, yun ang mga post ni Congressman Kiko Barzaga na marami ang dito nag-react, marami ang tumawa. Alam niyo naman ang mga netizen, di ba?
Palakas ka. Oh, palakas daw si Martin. Ano pang komento yan dito? O ba? Mga sikretong nagnakaw, tapos sikretong investigasyon, resulta lokohan, niloloko pa rin nila ang taong bayan. Kailangan nating mag-rally hanggat wala silang kinukulong. FPRRD nga pinahuli, kinulong at bumiyahe pang-Hague kahit may sakit. Bong Revilla na pilay ang paa bigla. Zaldico hindi makalakad at may clamp sa leeg. Romualdez nagkasakit bigla. Isang sakong bigas ang ninakaw na kulong. Itong bilyon-bilyong absuelto only in the Philippines. Ito pa. Dapat yung mga tumutulong sa mga kura kongreso ikulong din na madala. Huwag na ikulong, hayaan na lang magkasakit. Ipamahagi na lang lahat na ninakaw nila sa mga mahihirap. So yan kabibig, yun ang mga ilang komento ng ating mga netizen hinggil sa issue. Pero doon ako na-intriga sa sinabi ni Rudy Baldwin na batas kamao, kamay kamao. Sino kaya yung kabibig, no? Who do you think ito yung sinabi ni Rudy Baldwin? Ako ramdam ko si VP Sara. Ikaw, sino ang komento mo? Kasi ramdam ko talaga na si VP Sara ang susunod na presidente 2020. Kasi wala namang malakas na pwedeng ikalaban ni VP Sara. Kung si Risa Hontiveros, mababa naman ang trust rating. Si Bam Aquino, parang takot si Bam. Diba, sino ba? Si Trillanes, lalong walang boboto kay Trillanes. Ewan ko ba, baka mag-zero yan sa Mindanao. Sino bang pwede? Si Livis, sino ba yun? Si DPWH Secretary Vince Dizon daw. Sabi nila, tatakbo daw presidente. Minomold daw, pinapabango ang pangalan ni DPWH Secretary para daw marami ang may gusto sa kanya. At posible daw ito yung gagawing pangkontra kay VP Sara. Ay, nako. Kung ano-ano mga nilalabas ngayon. Pero ramdam ko talaga, si VP Sara yun na hula ni Rudy Baldwin. Ano sa palagay ko, kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.